basura. Iyan ang tanging tingin nila sa akin. Habang nakaluhod ako sa gitna ng malakas na ulan, maririnig ang masayang tawanan nila sa loob ng mansyon habang ipinagdiriwang ang aking pag-alis. Leave now, Maya, pampasira ka lang ng view dito. Ang malamig na utos ni Anton. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumapatak isang bagong reyna ang isinisilang mula sa abo ng kanilang kalupitan. Handa na ba silang mawawala ang lahat? Walang puwang ang isang maruming basurera sa malinis na tahanang ito, Maya. Kahit anong gawin mong paglilinis, ang amoy ng basura ng nanay mo ay hinding-hindi mawawala sa balat mo. Ang boses ni Judge Beatrice ay parang isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng marangyang sala. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta insulto. Ang bawat pantig ay puno ng puot at pagkamuhi na tila ba ang presensya ni Maya sa loob ng mansyon ay isang malaking kasalanan sa kanilang antas sa lipunan. Kasabay nito ay ang marahas na pagbagsak ng isang tumpok ng mga resibo sa makintab na sahig na lumikha ng isang tunog na gumitla sa buong silid na nagpabagsak sa dignidad ni Maya na matagal na niyang pilit na itinatayo. Sa mga sandaling iyon, si Maya ay nakaluhod sa malamig na marmol. Ang kanyang mga kamay na bahagyang nanginginig ay abala sa pag-aayos ng mga resibo at paglilista ng mga gastusin sa bahay upang matulungan ang pamilya sa gitna ng kanilang mga lihim na utang. Ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, ang pagsasakripisyo ng kanyang pahinga upang siguraduhin na maayos ang lahat. Ngunit sa paningin ng kanyang biyenan, ang bawat pagsisikap niya ay tila isang dumi lamang na dapat walisin. Ang kaibahan ng kanyang pagmamahal at ng kalupitan ng babaeng nasa harapan niya ay isang masakit na kabalintunaan na nagpabigat sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Maya ang unti-unting pagbabara ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang malamig na kamay at ang bawat hininga ay nagiging isang pakikibaka. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumagot. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay isang uri ng sakit na pipi, isang uri ng pagkadurog na nagaganap sa ilalim ng balat na walang sino mang makakarinig. Ang mga gamit sa paligid niya, ang mga mamahaling vase at mga painting na dati ay tila nagbibigay ng init sa kanya ay biglang naging mga estranghero na tila tumitingin sa kanya ng may panghuhusga. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan na pumatak. Dahil alam niyang sa sandaling umiyak siya, lalo lamang siyang magmumulang mahina sa paningin ng kanyang kaaway. Bumukas ang pintuan at pumasok si Anton, ang kanyang asawa, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Tumingin si Maya sa kanya nang may pag-asa naghahanap ng kahit isang sulyap, ng proteksyon, ng kahit isang salita na magsasabing sapat na ang lahat ng ito. Ngunit si Anton ay umiwas ng tingin. Ang kanyang mga hakbang ay tila mabigat at sa halip na lapitan ng asawang nakaluhod, ay lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ito sa balikat. Please, Maya, huwag mo nang sagutin si Mama. Magpakumbaba ka na lang. Alam mo namang masama ang pakiramdam niya dahil sa stress sa opisina. Ang malamig na pahayag ni Anton, ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinaon sa puso ni Maya. Ang pagmamahal na dati ay nagsisilbing silong niya ay biglang naging isang bukas na kalsada kung saan siya ay hinahayaang masagasaan ng bawat insulto ng kanyang pamilya. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Isabel, ang nakababatang kapatid ni Anton. Inihagis niya ang kanyang mamahaling bag sa tabi ni Maya na tila ba ang kanyang bayaw ay isang hanger lamang ng gamit. Look at her, Ma. Mukha na talaga siyang katulong. Nakakahiya. Kapag nalaman ng mga friends ko na ang asawa ng kuya ko ay anak lang ng isang basurera sa kalsada. Amoy usok pa rin siya kahit anong gamit niya ng pabango. Nang marinig ang tawanan ng mag-ina, unti-unting naramdaman ni Maya ang pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga dulo ng daliri. Ang kwetutay na lihim niyang binili at nakatago sa kanyang bulsa
ay tila nagiging napakabigat. Ang balitang dapat sana ay magdadala ng kagalakan sa kanilang tahanan ay naging isang madilim na lihim na tila walang puwang sa mundong puno ng puot. Hinawakan niya ang kanyang tiyan nang palihim isang maliit na galaw na puno ng pait at pangako. Tumayo si Maya nang dahan-dahan ang bawat galaw niya ay puno ng pagod na tila pasan niya ang buong mundo. Tumingin siya kay Anton na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya magawang tingnan ng diretso sa mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng silid, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng aircon, isang katanungan ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila hindi na kailanman masasagot ng kahit sino sa kanila. Hanggang kailan ko kayang manatiling buo para sa isang pamilyang ang tanging layunin ay durugin ako? Ang bawat tibok ng puso ni Maya ay tila isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib habang nakatingin sa maliit na plastik na nasa kanyang mga palad. Ang dalawang pulang guhit sa ketuthay ay isang hudyat ng bagong buhay, ngunit sa loob ng mansyong ito, tila ba ito ay isang hatol ng mas madilim na tadhana. Mabilis niyang itinago ang gamit sa ilalim ng kanyang mga damit sa loob ng cabinet nang marinig ang mabilis at magulo na hakbang ng mga paa sa labas ng kanyang silid. Ang bawat yabag ay puno ng pagmamadali at takot, isang ingay na hindi kailanman nagdadala ng mabuting balita sa tahanang ito. "Mama, please, tulungan niyo ako. Papatayin nila ako." Ang boses ni Isabel ay bumasag sa katahimikan ng bahay, puno ng histerya at gulo. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita ni Maya ang kanyang biyena na si Beatrice na nagmamadaling lumapit sa anak na nakaluhod sa gitna ng pasilyo. Ang mukha ni Isabel ay basang-basa ng luha. Ang kanyang ayos ay magulo malayo sa imahe ng isang sopistikadong dalaga na palaging ipinagmamalaki ng kanyang ina. Ibinunyag ni Isabel ang katotohanang matagal na niyang itinatago, ang milyon-milyong utang sa sugal at mga kumpanyang nagpapautang na may malalaking interes. Ang bawat salita ng pag-amin ay tila isang hanging nagpalamig sa buong paligid. Ngunit sa halip na galit ang makita sa mukha ni Beatrice, isang mapanganib na katahimikan ang namayani sa kanyang mga mata. Bago ito dahan-dahang lumingon sa direksyon ng silid ni Maya. "Kasalanan mo ito." Ang malamig na bulong ni Beatrice na sapat na upang marinig ni Maya. "Mula nang pumasok ang malas mong paa sa pamamahay na ito, unti-unting gumuho ang swerte ng pamilya ko. Ang iyong pagiging mababa ay tila isang sumpa na humahatak sa amin pababa sa putikan." Ang luhika ng isang dating hukom ay tila naglaho na palitan ng isang bulag na paninisi upang pagtakpan ang pagkakamali ng sariling dugo. Ang gaslighting na ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa katinoan ni Maya. Tinawag ni Beatrice si Anton. Ang pag-uusap nila ay naganap sa likod ng saradong pinto ng library, ngunit ang bawat pakiusap at utos ay tila tumatagos sa mga dingding. Inutusan ni Beatrice ang kanyang anak na lumapit kay Erica, ang dating kasintahan ni Anton, na nagmula sa isang makapangyarihang pamilya ng mga negosyante upang humingi ng tulong pinansyal. "It's just for the sake of the family, Anton. Erica still has feelings for you. Isang kumpas lang niya mawawala ang lahat ng problema natin." Ang maririnig na udyok ni Beatrice. Si Anton sa kanyang karaniwang kahinaan ay hindi nagawang tumanggi. Ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon na muling magbubukas ng pintuan para sa isang babaeng matagal nang naging banta sa pagsasama nila ni Maya. Habang naghahanda si Anton sa kanilang silid, tahimik na nagluluto si Maya sa kusina. Ang sarsa ng sinigang ay dahan-dahang kumukulo sa kalan. Ang usok nito ay nagdadala ng bango ng paboritong ulam ni Anton. Inayos ni Maya ang mesa. Nang may pag-iingat inilapag ang bawat plato. Nang walang nililikhang ingay, umaasang sa gitna ng hapunan ay makukuha niya ang atensyon ng asawa
upang sabihin ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Ngunit ang pangarap na yon ay gumuho nang lumabas si Anton na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barong. Ang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang mukha ay umiiwas sa bawat sulyap ni Maya. "Huwag mo na akong hintayin, Maya. May mahalaga akong kailangang asikasuhin para kay Mama at Isabel." Ang tanging sinabi niya bago mabilis na lumakad palabas. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan sa labas ay tila isang paalam na nag-iwan ng malaking puwang sa gitna ng sala. Naiwan si Maya sa tapat ng hapagkainan na puno ng pagkain ngunit walang kasalo. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo mula sa pagluluto ay tila naging malamig na luha. Tumingin siya sa bakanting upuan ni Anton at pagkatapos ay sa kanyang sariling tiyan. Ang pag-iisa ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya sa gitna ng karangyaan ng mansyon. Ang bawat minuto ng paghihintay ay nagpapatunay lamang ng isang masakit na katotohanan na sa digmaang ito ng pamilya at pananalapi siya ay palaging magiging huling prioridad. Lumipas ang mga oras at ang pagkain sa mesa ay naging malamig na gaya ng pakikitungo sa kanya ng mga tao sa bahay na yon. Nang maghahating gabi narinig ni Maya ang muling pagpasok ng sasakyan. Nagmadali siyang tumayo upang salubungin ang asawa, ngunit huminto siya sa gitna ng hagdan nang pumasok si Anton na may dalang kakaibang bango. Isang bango na hindi pamilyar, isang amoy ng mamahaling pabango ng babae na kumapit sa bawat hibla ng kanyang suot na damit. Lumingon si Anton kay Maya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at isang emosyong hindi mabasa. Hindi siya lumapit, hindi siya humalik at sa halip ay diretso siyang pumasok sa banyo upang maligo na tila ba nais niyang hugasan ang lahat ng bakas ng kanyang pinuntahan bago siya muling humarap sa kanyang asawa. Anong uri ng sakripisyo ang kailangang ibigay ni Maya kung ang bawat hakbang ni Anton palayo ay tila naglalapit sa kanila sa tuluyang pagkawasak? Kung tunay mong mahal ang anak ko, ikaw mismo ang gagawa ng paraan para palayain siya mula sa paghihirap na ito. Hindi mo ba nakikita? Ikaw ang nakaharang sa kinabukasan niya, Maya. Ang pagpilit mo sa relasyong ito ay hindi pagmamahal, kundi isang makasariling pagnanasa na hilahin siya pababa sa antas ng putik na kinalakihan mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Judge Beatrice sa loob ng kanyang madilim at amoy antigong silid ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Maya. Nakatayo ang batang asawa sa tapat ng malaking mesa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang kupas na blusa. Ang bawat pangungusap ng biyenan ay isang masining na anyo ng gaslighting, isang pagmamanipula na nagpaparamdam kay Maya na ang lahat ng kamalasan ng pamilya mula sa utang ni Isabel hanggang sa pagbagsak ng kanilang mga negosyo ay kasalanan ng kanyang presensya. Nais sanang ipaliwanag ni Maya ang kanyang mga sakripisyo, ang mga gabing wala siyang tulog sa pag-aalaga sa lahat, ngunit ang boses niya ay tila nalunod sa lalamunan na naging isang tuyong bara na ayaw lumabas. Ang katahimikan sa silid ay bumasag lamang nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang masayang boses ng isang babaeng tila may dalang liwanag ng tag-init. Pumasok si Erika, ang dating kasintahan ni Anton, na tila ba pag-aari niya ang buong mansyon. Suot ang isang mamahaling puting dress na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng amoy ng mamahaling rosas at vanilla. Agad na nagbago ang mukha ni Beatrice. Ang matalim na titig ay napalitan ng isang mapaglaro at magiliw na ngiti na hindi kailanman nakita ni Maya. "Judge, I brought some imported chocolates for you and a new set of jewelry for Isabel. I heard about the situation and I told Anton ready akong mag-invest sa company niyo. Family is priority, right?" Ang boses ni Erika ay puno ng tiwala sa sarili. Bawat salita ay may dalang kapangyarihan ng pera. Sa harap ni Erika, lalong naramdaman ni Maya ang kanyang kaliitan.
Tiningnan niya ang sariling mga kamay, ang mga kuko na maikli at walang kulay ang balat na turo-turo dahil sa labada at mga kemikal na panlinis. Kumpara sa mga kamay ni Erica na maingat na manicure at kumikinang dahil sa malalaking diamante, ang mga kamay ni Maya ay tila nagkukwento ng isang buhay na puno ng hirap at paglimot sa sarili. Lumapit si Erica kay Anton na noon ay nakatayo sa tabi ng bintana. Isang mabilis at pamilyar na paghawak sa braso, ang ginawa ng dalaga isang pag-aaring hindi man lang tinanggihan ng kanyang asawa. Tumingin si Maya kay Anton, naghihintay ng kahit isang paglayo, kahit isang sulyap na magsasabing, "Huwag kang mag-alala, ikaw pa rin ang asawa ko." Ngunit nanatiling nakayuko si Anton, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig na tila ba ang marmol ang pinakainteresanteng bagay sa mundo. Ang pananahimik ni Anton ay isang uri ng pagtataksil na mas masakit pa sa pisikal na sampal. Ito ay ang unti-unting pagbura sa halaga ni Maya sa harap ng ibang tao. Nang makaalis si Erica at muling mag-isa ang mag-asawa sa kanilang silid, ang hangin ay naging masikip at mabigat. Ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ay nagbibigay ng isang asul at malungkot na kulay sa paligid. Hindi na natiis ni Maya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila naputol na. Lumapit siya kay Anton. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha na ayaw niyang hayaang pumatak. Pipiliin mo ba siya, Anton? Pipiliin mo ba ang pera nila dahil lang sa utang ng kapatid mo? Dahil lang sa sinasabi ng mama mo? Ang boses ni Maya ay nanginginig. Bawat salita ay puno ng hinagpis at takot. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok isang marahas na ritmo na tila nais kumawala sa kanyang tadyang. Tumitig si Anton sa kanya, ang kanyang muka ay isang blangkong papel na walang mababasang emosyon. Lumipas ang 5 segundo na para kay Maya ay tila isang buong habambuhay ng paghihintay sa isang hatol. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Anton, ang pangarap ni Maya tungkol sa kanilang pamilya at sa sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila unti-unting naglalaho, nagiging mga abo na tinatangay ng hangin ng kawalan ng katiyakan. Paano mo hahawakan ang isang pangako kung ang taong nangako nito ay mas pinipili ang katahimikan kaysa sa ipaglaban ang iyong halaga? Ang bawat hibla ng pagtitimpi ay tila isang manipis na sinulid na tuluyan nang napatid sa loob ng marangyang mansyon ng mga De Los Reyes. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang mabilis at nanginginig na mga daliri ni Isabel ay maingat na kumuha ng isang gintong kwintas na pinalalamutian ng mga diamante mula sa jewelry box ng kanyang ina. Ang marahang pagkadulas ng alahas patungo sa kanyang bag ay tila isang anino ng pagtataksil na binalot ng kasakiman. Upang pagtakpan ng kanyang sariling kasalanan, maingat niyang inilagay ang bakanting kahon ng alahas sa ilalim ng unan ni Maya, isang bitag na sadyang idinisenyo upang tapusin ang presensya ng babaeng matagal na nilang kinamumuhian. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng bahay ay binalot ng isang matinis at galit na tinig na nagmumula sa silid ni Beatrice. Ang marahas na pagbukas ng mga pinto at ang mabilis na hakbang ng mga paa sa pasilyo ay tila isang paparating na bagyo. Bago pa man makapagsalita si Maya, ang marahas na pagdampi ng palad ni Beatrice sa kanyang pisngi ay lumikha ng isang mainit at makirot na marka na nagpalingon sa kanyang ulo sa isang tabi. Ang sakit ay hindi lamang nanggaling sa pisngi, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao na muling niyurakan ng walang habas. Magnanakaw? Alam ko nanganggaling ka sa pamilya ng mga basura, pero hindi ko akalaing pati ang kamay mo ay kasing dumi ng pinagmulan mo. Ang boses ni Beatrice ay puno ng puot, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang iwinawagayway ang bakanting kahon na nakuha sa silid ni Maya. Ipinasok kita sa bahay na ito, binihisan at pinakain, pero ang igaganti mo ay ang pagnanakawan ako. Wala kang utang na loob.
Maya ikaw ay isang linta na sumisipsip sa yaman ng pamilyang ito. Lumingon si Maya kay Anton, ang kanyang asawa na noon ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, naghahanap ng kahit isang munting liwanag ng tiwala sa gitna ng kadiliman ng paratang. Anton, hindi ko magagawa iyon. Alam mo na hindi ako ganoong tao. Maniwala ka sa akin, parang awa mo na. Ang nanginginig na pakiusap ni Maya. Ang bawat salita niya ay tila isang dalangin na naghahanap ng masasandigan, ngunit ang kanyang puso ay tila unti-unting nagyeyelo sa bawat segundong lumilipas na walang tugon mula sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Anton, ang kanyang mukha ay bakas ng pagod at isang uri ng kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa pisikal na sampal. Umalis ka muna, Maya. Hindi ko na kaya ang gulong ito. Araw-araw na lang ay may ganitong eksena. Kung ayaw mong mapunta ito sa pulisya, mas mabuting lumayo ka muna hanggat hindi pa lumalamig ang ulo ni Mama. Ang malamig na pahayag ni Anton. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan, isang hatol na tuluyang bumasag sa huling pag-asa ni Maya. Ang taong nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa ay siya pang nagbukas ng pinto upang itaboy siya palabas sa gitna ng kanyang kawalang sala. Sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan, dahan-dahang naglakad si Maya patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng kanyang nadurog na pangarap. Kinuha niya ang isang lumang bag at inilagay doon ang iilang piraso ng kanyang mga damit na dinala niya mula sa kanyang buhay bago siya naging asawa ni Anton. Hindi siya kumuha ng kahit anong ibinigay ng pamilyang ito dahil ayaw niyang mag-iwan ng kahit anong bakas na magpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakaalipin sa ilalim ng kanilang bubong. Habang naglalakad palabas ng mansyon, ang marahas na paghampas ng pinto sa likuran niya ay tila isang pinal na tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng dusa. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagsimulang bumasa sa kanyang katawan na tila nais hugasan ang lahat ng sakit at kahihiyan na tinamo niya sa loob ng bahay na yon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pag-iisa. Napatigil si Maya sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan, pinoprotektahan ang munting buhay na nasa loob nito mula sa lamig ng gabi at sa lupit ng mundo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, nagtatago sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat hininga niya ay nagiging isang usok sa lamig, isang tanda ng buhay na pilit na lumalaban sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa gitna ng dilim at ng malakas na bagyo, ang kanyang anino ay tila unti-unting naglalaho na nag-iiwan sa kanya sa isang tanong na patuloy na dumarating sa kanyang isipan habang ang kanyang malay ay unti-unting nanghihina. Saan pa ba dadalhin ng tadhana ang isang pusong wala ng ibang alam, kundi ang magmahal at masaktan, habang ang tanging yaman na natitira sa kanya ay ang buhay na hindi pa man na isinisilang ay itinuring na ring basura. Sa gitna ng malupit na ulan na tila bumubugbog sa kalsada, unti-unting naglalaho ang malay ni Maya. Ang lamig ng semento ay tila humihigop sa huling init ng kanyang katawan. Ngunit bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang isang mahinang pag-ugong ng isang mamahaling makina na huminto sa kanyang tapat. Isang marahang paglapat ng pintuan ng sasakyan ang nagpahiwalay sa ingay ng bagyo, at isang pares ng mga kamay na pamilyar ang lambot at amoy ang binuhat siya palayo sa putikan. Nang muling imulat ni Maya ang kanyang mga mata, hindi ang tumutulong bubong ng kanilang dampa o ang masikip na silid sa mansyon ang kanyang nakita. Bumungad sa kanya ang isang maputing kisame na pinalalamutian ng isang kristal na chandelier. Ang amoy ng antiseptic ay nahahaluan ng bango ng mga sariwang bulaklak sa florera.
Nakahiga siya sa isang malambot na kama na nababalot ng sutlang kumot at ang bawat bahagi ng kanyang katawan na kanina ay nanginginig sa lamig. Ay naramdaman ang init ng isang silid na sadyang inilaan para sa mga mahahalagang tao. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Natigilan si Maya. Ang babaeng nasa harapan niya ay suot ang isang navy blue na silk suit, ang buhok ay maayos, na nakaestilo at sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang simpleng kwintas na perlas. Ito ay hindi ang Nanay Rosa. Nakilala niya ang nanay niyang nakasuot ng kulay kahel na vest at may hawak na walis tingting sa kalsada. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang puno ng pag-aalala at pagmamahal, ay hinding-hindi magbabago. Anak, gising ka na! Ang mahinang bulong ni Rosa habang mabilis na lumalapit sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at sa puntong iyon ang lahat ng takot na kinimkim ng batang asawa ay tila sumabog. Ang paghikbi ni Maya ay walang kasamang salita, isang pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang nadurog na puso. Nay, bakit po kayo ganyan ng ayos? Nasaan po tayo? Ang sabi ni Judge Beatrice. Ang sabi nila, hindi maituloy ni Maya ang kanyang sasabihin dahil sa bigat ng kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Rosa at marahang hinaplos ang noo ng anak. Patawarin mo ako, Maya. Patawarin mo ang nanay kung kinailangan kong maglihim sa'yo sa loob ng maraming taon. Ang basurerang tinatawag nila ay ang parehong babaeng nagtatag ng LR Group, ang Rosalinda Real Estate Group. Kinailangan kong magtago sa ilalim ng dumi at hirap upang protektahan ka mula sa mga kaaway ko sa negosyo noon. Akala ko, sa pagpapakasal mo kay Anton, magiging ligtas ka. Akala ko, ang pagiging simple natin ang maglalayo sa'yo sa panganib ng kapangyarihan. Ang mga salita ni Rosa ay tila mga banyagang kaisipan na pilit na ipinapasok sa isipan ni Maya. Ang kanyang nanay, ang babaeng hinahamak ng kanyang mga biyenan, ay ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ang bawat insulto ni Judge Beatrice, ang bawat sampal at pagtataboy ni Anton ay tila nagiging mga biro ng tadhana na punong-puno ng kapaitan. Sinaktan ka nila, Maya. Hinayaan ka nilang mamatay sa gitna ng ulan habang daladala mo ang apo ko. Ang boses ni Rosa ay biglang nagbago. Ang lambot ng isang ina ay napalitan ng isang talim na kasing tigas ng asero. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang awtoridad na tila kayang magpabagsak ng isang imperyo sa isang kumpas lamang ng kamay. Hindi ko nahahayaang may pumatak pang kahit isang luha mula sa iyong mga mata dahil sa kanila. Ang bawat sentimong utang nila, ang bawat dangal na tinapaktapakan nila, ay babawiin natin ng may kasamang interes. Lumapit ang isang sekretarya at may iniabot na tablet kay Rosa. Tumingin ang matanda sa screen ng may malamig na ngiti, isang nangiting hindi kailanman nakita ni Maya sa mukha ng kanyang ina noong sila ay naghahati sa isang pirasong tuyo. Madam President, nakahanda na ang mga dokumento para sa pagbili ng mga naluging utang ng pamilya De Los Reyes, ang ulat ng sekretarya. Tumingin si Rosa sa bintana kung saan ang ulan ay tila humuhupa na, ngunit isang mas malakas na bagyo ang kanyang inihahanda para sa mga taong nang api sa kanyang anak. Bilhin niyo ang lahat ng utang nila, ang bahay, ang mga ari-arian, kahit ang huling piraso ng lupa na kinatatayuan nila. Wala kayong ititirang kahit anong pag-aari sa pangalan nila. Gusto kong maramdaman nila kung paano maging isang basura sa mata ng mundong kinagigiliwan nila. Sa gitna ng karangyaan ng VIP room, naiwan si Maya na nakatingin sa kanyang ina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay punong-puno ng mga hindi nasabing pangako ng paghihiganti at pagbabago. Ngunit sa likod ng lahat ng yaman at kapangyarihang ito, isang tanong ang nanatiling nakatimo sa isipan ni Maya habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sapat ba
ang lahat ng ginto sa mundo upang gamutin ang mga sugat na iniwan ng taong minsan mong itinuring na buhay at mundo. Isang mapanguyam na halakhak ang bumalot sa loob ng marangyang sala ng mga De Los Reyes, isang tunog na puno ng tagumpay at kawalan ng awa na tila ba isang pagdiriwang ng isang madilim na kaganapan. Si Judge Beatrice ay masayang nakikipagpalitan ng mga salita kay Erica habang humihigop ng mamahaling alak mula sa isang kristal na baso. Ang marahang pagdampi ng mga baso ay lumikha ng isang matinis at malinaw na tunog na tila musika sa pandinig ng matandang babae. Sa kanyang isipan, ang pagpapaalis kay Maya ay ang pinakamatalinong desisyon na kanyang nagawa sa buong buhay niya bilang isang hukom. Sa wakas, Anton, malinis na ang hangin sa bahay na ito. Wala na ang amoy ng basura na dala ng babaeng iyon. Ang wika ni Beatrice habang nakangiti sa kanyang anak. Si Erica naman ay lalong lumapit kay Anton. Ang kanyang kamay ay mapangangking nakahawak sa braso nito. Don't worry, Anton. Now that she's gone, I can finally help you with the business. My dad is already preparing the investments. We can start fresh, just the two of us. Ngunit sa kabila ng ingay ng pagdiriwang si Anton, ay tila isang anino na nawawala sa sarili niyang tahanan. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang baso ng matapang na inumin. Ang bawat lunok niya ay may kasamang pait na hindi nanggagaling sa alak kundi mula sa isang lumalalim na kawalan sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng tawanan ng kanyang ina at ni Erica, ang boses ni Maya ang mahinahon at mapagmahal nitong boses ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang alaala, isang multo na hindi niya magawang itaboy. Tumayo si Anton at naglakad patungo sa kanilang dating silid ni Maya, nais na takasan ang ingay sa ibaba. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang mabigat na bigti sa kanyang leeg. Habang nakaupo sa gilid ng kama, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang bahagi ng unan. Doon sa gitna ng puting tela ay may isang mahabang hibla ng itim na buhok, isang naiwang bahagi ni Maya. Dahan-dahan niyang kinuha ang hibla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa isang emosyong pilit niyang sinusupil. Ang bawat paghaplos niya sa hiblang iyon ay nagdadala ng alaala ng amoy ng shampoo ni Maya at ng init ng yakap nito. Maingat niya itong itinupi at inilagay sa loob ng kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso, isang lihim na pagsisisi na hindi niya maamin kahit sa kanyang sarili. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay si Isabel ay abala sa pagtingin sa mga online shopping sites gamit ang bagong credit card na ibinigay sa kanya ni Erica bilang suhol. Ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa screen ng cellphone ay nagpapakita ng isang kasakimang tila walang katapusan. Wala siyang pakialam sa sakit na idinulot niya kay Maya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang muling makuha ang marangyang buhay na muntik nang mawala dahil sa kanyang mga utang. Bumalik si Beatrice sa kanyang library nang dumating ang isang abogado na nagpapakilalang kinatawan ng isang malaking kumpanya ng pamumuhunan. Ang bawat hakbang ng abogado sa sahig ay may dalang bigat ng isang tadhana na hindi maiiwasan. Inilatag ng lalaki ang mga dokumento sa mesa ni Beatrice, isang kasunduan para sa isang emergency loan na may mababang interes kapalit ng sangla ng kanilang mansyon at lahat ng kanilang ari-arian. Judge, this is a special offer from our president. We believe in the reputation of your family. Ang nakangiting pahayag ng abogado. Dahil sa desperasyon na maisalba ang kanilang mukha sa lipunan at ang pagnanais na muling makuha ang kontrol sa kanilang kayamanan, kinuha ni Beatrice ang kanyang gintong pluma. Ang marahang pagdampi ng tinta sa papel, ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay tila isang tunog ng pagbagsak ng isang bakal na rehas. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa huling bahagi ng kontrata, ang mga kondisyon
na magbibigay ng kapangyarihan sa kumpanya na bawiin ang lahat sa oras na magkaroon ng kahit isang maliit na aberya. Ang bitag ng kasakiman ay tuluyan ng sumara nang walang nakakapansin. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at asero, na tila umaabot sa langit nakatayo si Maya sa harap ng isang malaking bintana. Ang kanyang anyo ay hindi na ang katulong na palaging nakayuko. Suot ang isang itim na silk dress na nagbibigay diin sa kanyang umuusbong na tiyan at isang puting blazer na nagpapakita ng awtoridad. Ang kanyang kagandahan ay tila isang diamante na nalinis mula sa putikan. Ang bawat sulyap niya sa refleksyon sa bintana ay nagpapaalala sa kanya na ang Maya na binuo ng sakit ay patay na at ang bagong Maya na binuo ng pagmamahal ng kanyang ina ay handa ng lumaban. Lumapit si Nanay Rosa at hinawakan ang balikat ng anak. Ang init ng palad ng kanyang ina ay nagbigay kay Maya ng lakas na kailangan niya upang harapin ang kinabukasan. Handa ka na ba, anak? Maaari nating ituloy ang plano nang hindi ka nakikialam. Hindi mo na kailangang makita ang mga mukha nila. Ang malambot na tanong ni Rosa. Tumingin si Maya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang determinasyong hindi matitinag. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay may lalim ng isang karagatan na tahimik ngunit mapanganib. Hayaan niyo po akong harapin sila, Mama. Nais kong makita nila ang bawat sentimo ng sakit na idinulot nila sa akin sa oras na bawiin natin ang lahat. Hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa halaga ng isang taong tinuring nilang basura. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong lungsod, ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina ay naputol lamang nang dumating ang isang tawag mula sa kanilang abogado. Ang plano ay nagsimula na. Ang bawat piraso ng buhay ng mga De Los Reyes ay dahan-dahan nang nahuhulog sa mga kamay ni Maya. Ano ang mangyayari sa oras na mapagtanto ng mga mapagmataas na ang taong itinapon nila sa ulan ay siya palang may-ari ng langit na nagbibigay sa kanila ng liwanag? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Los Reyes ay biglang bumasag ng ang isang serye ng malalakas na paghampas sa mabigat na pintuang kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ang bawat pagtama ng kamao sa pinto ay tila isang babala ng paparating na gulo. Si Judge Beatrice, na noon ay kampanteng nagbabasa ng dyaryo, ay napatayo ng may halong pagkabigla at inis. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang hindi maipaliwanag na kaba ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib habang ang kanyang kasambahay ay nagmamadaling buksan ang pinto. Isang lalaking nakauniforme ng bangko ang pumasok. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Inabot niya ang isang makapal na sobrang kulay kape kay Beatrice. Ang marahang pagpunit ng papel, ang tunog ng pagbukas ng sobre ay tila mas malakas pa sa kahit anong sigaw sa pandinig ng matanda. Habang binabasa ni Beatrice ang nakasulat ang kanyang mga kamay, ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ang lahat ng kanilang mga utang, ang mga hiram ni Isabel na sadyang kinalimutan, at ang mga interes na naipon ay biglang idineklara ng bangko bilang default. Ang kasunduang nilagdaan niya kamakailan ay naglalaman ng probisyon na ang lahat ng kanilang ari-arian ay maaari nang kuhanin sa loob ng 72 oras. This is impossible. May usapan kami ng manager niyo. Ang boses ni Beatrice ay nanginginig sa galit at takot. Ngunit ang lalaki ay tumalikod na iniwan ng matanda na tila isang estatwa ng kawalang pag-asa sa gitna ng kanyang sariling sala. Eksakto namang pumasok si Erica, suot ang kanyang mamahaling shades at bit-bit ang isang bagong designer bag. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento sa mesa at ang maputlang mukha ni Beatrice, ang kanyang mapagkunwari at matamis na ngiti ay biglang naglaho. Lumapit si Anton sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng tulong. Erica, please, we need your help. Yung investment ng dad mo baka pwedeng makuha na natin ngayon para maayos itong sa bangko.
Ang pakiusap ni Anton ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Tumingin si Erica kay Anton nang may halong pandidiri. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Anton sa kanyang braso. You know what, Anton, I think we should rethink this whole engagement. My dad saw the news and your family's reputation is literally in the trash right ngayon. I don't date losers, especially those who are about to lose everything. Sobrang gulo ng pamilya niyo, it's affecting my image. Ang bawat salita ni Erica ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos kay Anton. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang dalaga at lumakad palabas. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila isang martsa ng pag-iwan sa isang lumulubog na barko. Naiwan si Anton na nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang espiritu ay tuluyan ng nadurog. Sa katahimikang bumalot ang alaala ni Maya, ay biglang nagbalik sa kanyang gunita. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Maya noong wala pa silang pera, kung paano siya nitong ngitian kahit pagod na ito sa pagtatrabaho. Si Maya ay hindi kailanman tumingin sa kanyang yaman. Minahal siya nito dahil sa kung sino siya. Isang matinding pagsisisi ang lumitaw sa kanyang puso, isang bara sa lalamunan na ayaw mawala. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging duwag at huli na ang lahat. Samantala, sa loob ng isang tahimik at payapang opisina sa LR Group, nakaupo si Maya sa tapat ng kanyang laptop. Ang marahang tunog ng pagpindot niya sa mga keyboard ay nagpapakita ng kanyang focus. Ngayon, ang araw na natanggap niya ang kanyang kauna-unahang sahod mula sa sarili niyang pinaghirapan, isang maliit na sobre ang nasa kanyang tabi. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang makita ang bunga ng kanyang sariling pawis ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng marangyang buhay sa mansyon. Hinawakan ni Maya ang kanyang umuusbong na tiyan. Baby, look! Mommy earned this for you. Hindi na tayo aasa sa kahit kanino. Ang bulong niya sa kanyang sarili habang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang sanggol na nadarama niya ay tila isang pangako ng bagong simula, isang paghilom mula sa mga sugat ng nakaraan. Matapos ang trabaho, dumaan siya sa isang mall at bumili ng isang pares ng maliliit at mapuputing sapatos para sa sanggol. Ang paghawak niya sa malambot na tela ng sapatos ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaang yon ay pansamantala lamang nang pumasok ang kanyang sekretarya. Mamaya may mga tao pong naghihintay sa labas. Sila Judge Beatrice at Sir Anton po. Gusto raw po nilang makausap ang President, pero dahil wala si Madam Rosa, pinagpupumilit po nilang pumasok. Ang sapatos na hawak ni Maya ay tila naging napakabigat sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang hindi maiwasang paghaharap sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit at huminga ng malalim. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ng opisina ay may dalang bigat ng 1,000 alaala. Hahayaan ba niyang muling makapasok sa kanyang mundo? Ang mga taong minsang itinapon siya sa ulan, o ito na ang pagkakataon upang ipakita sa kanila na ang basurerang hinamak nila ay siya palang may hawak ng susi ng kanilang kaligtasan. Ang katahimikan sa loob ng VIP waiting lounge ng LR Group ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat hininga ni na Beatrice at Anton. Ang silid ay pinalalamutian ng mga gintong detalye at mga mamahaling painting, ngunit para sa mag-ina ang karangyaang ito ay tila isang hawla na nagpapaalala sa kanila ng kanilang unti-unting pagbagsak. Si Beatrice ay abala sa pag-aayos ng kanyang gusot na skirt, ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng hindi kontrolado habang pilit na pinapanatili ang kanyang dangal bilang isang dating hukom. Sa kabilang banda, si Anton ay tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay, nakatitig lamang sa makintab na sahig
na tila doon niya hinahanap ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto ay lumikha ng isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Pumasok ang isang babaeng may tindig na kasing tigas ng asero, suot ang isang itim na business suit na gawa sa pinakamahal na sutla. Ang maindayog at matatag na tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng kapangyarihan. Pag-angat ng mukha ni Beatrice ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa kanilang mga kinalalagyan. Ang kanyang hininga ay tila napatid at ang kanyang labi ay nanginig sa labis na pagkagulat. Rosa, ikaw paanong? Ang boses ni Beatrice ay naging isang mahinang bulong-puno ng pagkalito at kawalan ng paniniwala. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon, ang makapangyarihang presidente ng LR Group, ay ang parehong babaeng tinawag niyang basura, ang parehong babaeng hinayaan niyang maglinis ng kanyang mga dumi sa kalsada. Isang malamig at mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rosa habang dahan-dahang umuupo sa kanyang malaking silya sa likod ng mesa. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad, malayo sa Nanay Rosa na laging nakayuko at mapagkumbaba. Judge Beatrice, akala ko ay sanay ka sa pagbabasa ng mga ebidensya. Mukhang ang iyong paningin ay nabulag na ng iyong sariling kayabangan. Ang boses ni Rosa ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa natitirang kapalaluan ni Beatrice. Ngunit ang mas matinding dagok ay dumating nang muling bumukas ang pinto sa likod ni Rosa. Isang babaeng nagliliwanag sa ganda at dignidad ang lumabas. Suot ang isang malambot na puting damit na yumayakap sa kanyang katawan. Kitang-kita ang bahagyang pag-umbok ng kanyang tiyan, isang tanda ng buhay na pilit na itinaboy ng pamilya De Los Reyes sa gitna ng bagyo. Maya? Ang pangalan ay lumabas sa labi ni Anton bilang isang pagsusumamo, isang tunog ng pagkadurog ng puso na tila ba ang buong mundo niya ay gumuho sa harap ng babaeng minsan niyang pinabayaan. Ang makita si Maya na nakatayo ng tuwid na may liwanag sa kanyang mga mata at dala ang kanilang anak ay isang pasakit na hindi kayang tiisin ni Anton. Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa kanila ay tila isang pagpapaalala ng lahat ng kanyang pagkakamali, ng bawat sampal at ng bawat salitang nakakasakit na kanyang pinahintulutan. Hindi napigilan ni Anton ang kanyang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumagsak sa malamig na marmol. Ang marahas na pagtama ng kanyang mga tuhod sa sahig ay tila isang pagsuko sa tadhana. Maya, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Patawarin mo ako, please. Ang kanyang paghikbi ay puno ng pait at pagsisisi. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng damit ni Maya, ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang malalaking lalaking bodyguard. Tumingin si Maya kay Anton, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang uri ng kalamigan na mas masakit pa sa puot, ang pakiramdam ng isang taong tuluyan ng bumitaw. Ang tawad ay ibinibigay sa mga taong marunong tumingin sa katotohanan, Anton. Ngunit sa inyo ang katotohanan ay ang inyong sariling interes lamang. Ang boses ni Maya ay mahinahon, ngunit may bigat na kasing lalim ng karagatan. Kinuha ni Rosa ang isang makapal na folder at marahas itong inihampas sa ibabaw ng mesa na lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong silid. Ito ang lahat ng inyong mga utang, mula sa mga luho ni Isabel hanggang sa mga palihim na sangla ng inyong mansyon. Ngayong araw na ito, ang lahat ng iyan ay pag-aari ko na, at dahil kayo ay mga ilegal na naninirahan sa aking ari-arian, meron kayong 1 oras upang lisanin ang bahay na yon. Ang bawat salita ni Rosa ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pangarap ni Beatrice. Ang matanda ay napakapit sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit na pinatatayo. Ang kapangyarihang dati niyang hawak bilang isang hukom ay naging isang alikabok na lamang sa harap ng babaeng kanyang minaliit.
tumalikod si Maya at dahan-dahang naglakad pabalik sa silid ang kanyang kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Ang bawat hininga niya ay puno ng isang bagong laya, isang kalayaan, mula sa mga tanikalang minsang gumapos sa kanya sa dusa. Iniwan niya ang mag-ina na nakalugmok sa gitna ng sala na pinaliligiran ng yaman na hindi na kailanman magiging kanila muli. Habang isinasara ang pintuan ng opisina, ang huling nakita ni Maya ay ang figura ni Anton na nakasubsob ang mukha sa sahig, humihingi ng tawad sa isang hanging wala ng balak makinig. Sa likod ng bawat tagumpay, mayroon nga bang puwang ang pagpapatawad o ang huling hininga ng katarungan ay ang mapanood ang iyong mga kaaway na mabulok sa sarili nilang kasakiman. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay hindi nagdala ng init kundi isang masakit na pagbubunyag sa kahihiyan ng pamilya De Los Reyes. Sa tapat ng kanilang mansyon, ang mga malalaking truck ay nakaparada na, tila mga buwitreng naghihintay na ubusin ang natitirang laman ng isang bangkay. Ang marahas na pagbubuhat ng mga kahon patungo sa labas at ang kalat ng mga gamit sa kalsada ay naging isang palabas para sa mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kanila. Ang mga bulong ng pagkutya ay tila isang malamig na hangin na dumadampi sa balat ni Beatrice habang siya ay nakatayo sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang lumang maleta na puno ng mga alaala ng kanyang nakaraang kapangyarihan. Wala na ang kanyang mga diamante, wala na ang kanyang mga katulong, at ang tanging natitira sa kanya ay ang bigat ng kanyang sariling pangalan na ngayon ay kasing dumi na ng putik. Sa gitna ng kaguluhan ng paglilipat si Isabel, ay dahan-dahang lumalayo sa kanyang ina. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa hirap na naghihintay sa kanila. Sa loob ng kanyang bag ay ang huling ilang libong pisong nakulimbat niya mula sa natitirang pondo ng kanyang ina, isang huling pagtataksil mula sa isang anak na hindi kailanman natutong magmahal ng iba bukod sa sarili. I can't live like this, Ma. Hindi ko kayang tumira sa squatter. Ang tanging bulong niya sa hangin bago siya tuluyang sumakay sa isang taxi at maglaho sa kanto, iniwan ang kanyang ina at kuya ng walang pasabi. Samantala, sa isang maalikabok na construction site, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang init ng araw ay tila sumusunog sa balat ni Anton. Ang bawat pagbuhat niya ng mabibigat na semento at ang bawat paghampas ng kanyang martilyo sa mga bakal ay nagdadala ng isang uri ng pisikal na pasakit na hindi niya kailanman akalaing mararanasan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging panulat at baso ng alak lamang ang hawak, ay puno na ngayon ng mga paltos at dumi. Ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo at pumapasok sa kanyang mga mata ay nagpapaalala sa kanya ng bawat luhang idinulot niya kay Maya. Sa bawat pagod ang mukha ni Maya ay lumilitaw sa kanyang isipan ang Maya na dati ay masayang naghahanda ng kanyang pagkain ng Maya na palaging naroon upang punasan ang kanyang pagod. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng semento at ang tunog ng sarili niyang mabigat na paghinga. Sa kabilang banda sa loob ng isang tahimik at amoy lavender na klinika, nakahiga si Maya sa isang malambot na kama. Ang marahang paghaplos ng doktor sa kanyang tiyan, gamit ang isang malamig na gel, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaba na may halong kagalakan. Ang silid ay binalot ng isang maindayog at matatag na tunog na nagmumula sa monitor, isang tunog na tila isang maliit na kabayo na tumatakbo sa gitna ng isang malawak na damuhan. Ang tibok ng puso ng kanyang sanggol ay naging isang awit ng pag-asa na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng kanyang nakaraan. Sa bawat pintig tila sinasabi ng sanggol na kailangan niyang maging matatag, kailangan niyang maging buo. Ang ganda ng heartbeat niya, Maya. Napakalakas at napakalusog. Ang nakangiting pahayag ng doktor. Ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya ay hindi na galing sa sakit, kundi mula sa isang unti-unting paghilom ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, pinatawad ni Maya ang kanyang sarili.
Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatili sa isang relasyong umubos sa kanya at nangako siyang ang pagmamahal na mayroon siya ay ibubuhos na lamang niya sa maliit na buhay na nasa kanyang sinapupunan. Matapos ang trabaho, bumalik si Anton sa kanilang maliit at masikip na paupahan. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nananakit at ang tanging nais niya ay ang maupo sa sahig at magpahinga. Habang inaayos niya ang ilang mga lumang gamit na nailigtas nila mula sa mansyon, may isang maliit na lukot na papel ang nalaglag mula sa loob ng isang lumang libro ni Maya. Dahan-dahan niya itong binuksan sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bombilya. Ang kanyang hininga ay tila napatid nang makita ang isang itim at puting larawan, isang ultrasound photo na may petsang ilang linggo pa lamang ang nakalilipas. Ang pangalan ni Maya ay malinaw na nakasulat sa itaas at sa gitna ng larawan ay ang maliit na figura ng isang buhay na bunga ng kanilang minsang pagmamahalan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nayanig sa katotohanang mayroon siyang anak, isang anak, na itinapon niya sa ulan kasama ang kanyang ina. Isang marahas na sigaw ng pagsisisi ang kumawala mula sa lalamunan ni Anton, isang tunog ng pagkadurog na yumanig sa apat na sulok ng madilim na silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang larawan, pilit na dinadama ang bawat linya nito na tila ba maaari niyang maabot ang sanggol sa loob. Ang bawat patak ng kanyang luha sa larawan ay nagpapaalala sa kanya na ang pinakamalaking kayamanan na maaari niyang makuha ay kusa niyang binitawan dahil sa kanyang sariling kaduwagan. Paano mo babawiin ang isang buhay na iyo nang winakasan sa puso ng taong dating handang mamatay para sa iyo ngayong ang tanging hawak mo na lamang ay ang anino ng isang pagkakataong kailanman ay hindi na babalik? Sa harap ng nagtataasang gusali ng LR Group, isang lalaki ang tila naliligaw sa gitna ng sibilisasyon. Ang kanyang suot na kamiseta ay may mga mantsa ng semento at ang kanyang sapatos ay balot ng alikabok mula sa construction site. Hawak ni Anton ang lukot na ultrasound photo, ang kanyang tanging gabay at tanging dahilan kung bakit niya pinangahasang tapakan muli ang mundong hinding-hindi na magiging kanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa lobby ay may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala ng paparating na paghuhukom. Sa loob ng isang pribadong opisina na nakasilip sa ganda ng lungsod, nakatayo si Maya sa harap ng salamin. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan, na ngayon ay halata na sa ilalim ng kanyang suot na mamahaling silk dress. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas, ang ningning ng isang ina na natutong bumangon mula sa sariling abo. Nang marinig niya ang ulat mula sa intercom tungkol sa isang lalaking nagpupumilit na makita siya, hindi siya natakot. Ang kaba na dati ay nagpapakinig sa kanyang tuhod ay napalitan na ng isang malalim at malamig na kapayapaan. Hayaan niyo siyang pumasok. Ang mahinahong utos ni Maya. Ang marahang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang figurang halos hindi na makilala ni Maya bilang ang lalaking dati niyang sinamba. Si Anton ay pumasok na tila isang bilanggo na humaharap sa kanyang hatol. Nang makita niya si Maya, lalo na ang kanyang umuusbong na tiyan, ang mga binti ni Anton ay tila nawalan ng lakas. Ang marahas na pagtama ang kanyang mga tuhod sa sahig ay lumikha ng isang tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Hindi siya nag-atubiling yumuko, ang kanyang noo ay dumidikit sa malamig na sahig habang ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi na pilit niyang pinapakawalan. Maya, patawarin mo ako. Nakita ko ang larawan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong maging ganito tayo? Ang boses ni Anton ay nanginginig, puno ng pait at pagsusumamo. Please Maya, let's start over. Para sa baby natin, gagawin ko ang lahat, magtatrabaho ako
ng doble-triple. Huwag mo lang akong ilayo sa anak ko. Dahan-dahang lumapit si Maya, ang bawat hakbang niya ay may dalang dignidad na hindi kailanman matitinag. Tumigil siya sa harap ng nakaluhod na asawa, ngunit hindi siya yumuko upang damayan ito. Sa halip tumingin siya sa malayo sa abot-tanaw kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Ang kanyang boses nang magsalita siya ay parang isang malamig na simoy ng hangin sa gitna ng disyerto. Hindi mo ako pinrotektahan noong kailangan ko, Anton. Noong tinawag akong magnanakaw ng mama mo, nanahimik ka. Noong itinapon niyo ako sa ulan habang daladala ko ang batang ito, tumalikod ka. Ang tawad ay hindi isang gamot na itatapal mo sa sugat na ikaw mismo ang lumikha upang mawala ang hapdi. Marang hinaplos ni Maya ang kanyang tiyan, isang protektadong galaw na nagpapakita ng kanyang bagong mundo. Ang anak ko ay akin lang. Siya ang bunga ng aking pagdurusa at aking pag-asa. Wala kang puwang sa buhay naming dalawa dahil ang Anton na minahal ko ay namatay na sa gabi ng bagyong yon. Ang bawat salita ni Maya ay tila isang malamig na bakal na bumabaon sa dibdib ni Anton. Ang pagtanggi ni Maya ay hindi puno ng galit kundi ng isang kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang sukdulan ng kanyang pagkabigo, ang makitang ang babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya ay hindi na siya kayang tingnan ng may kahit munting emosyon. Lumabas si Anton mula sa gusali na tila isang ligaw na kaluluwa. Ang bawat tao na nadadaanan niya ay tila mga anino lamang. Bumalik siya sa kanilang madilim na paupahan kung saan ang tanging liwanag ay ang mula sa isang maliit na bintana. Doon nakita niya ang kanyang ina na si Beatrice na nakahiga sa isang manipis na banig. Ang matanda ay tila lumiit, ang kanyang balat ay maputla at ang kanyang paghinga ay naging isang mabigat na pakikibaka na lumilikha ng isang tunog na tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang lumapit si Anton, nakita niya ang mga mantsa ng dugo sa panyo na hawak ng kanyang ina. Ang takot na kanina ay para sa kanyang kinabukasan ay napalitan ng isang mas matinding pangamba para sa buhay ng tanging taong natitira sa kanya. Ang mga mata ni Beatrice ay bumukas ng bahagya, puno ng sakit at isang uri ng panghihinayang na hindi na kayang bigkasin ng mga labi. Sa gitna ng kadiliman ng silid, habang hawak ni Anton ang nanginginig na kamay ng kanyang ina, naramdaman niya ang tunay na lamig ng pag-iisa. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na ibalik ang nakaraan ay tila mga alikabok na tinatangay ng hangin habang ang buhay ng kanyang ina ay dahan-dahang nauubos sa harap ng kanyang mga mata nang wala siyang magawa. Hanggang kailan mo kayang pasanin ang krus ng iyong mga pagkakamali kung ang bawat taong mahal mo ay unti-unti nang binabawi ng tadhana bilang kabayaran sa iyong sariling kaduwagan? Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng pampublikong ospital ay tila isang mabagal na pagbilang sa natitirang lakas ni Beatrice. Ang hangin sa loob ng ward ay amoy gamot at punong-puno ng hinagpis ng mga taong naghihintay ng himala. Nakahiga ang dating hukom sa isang payak na kama na may manipis na kutsyon malayo sa karangyaan ng kanyang dating silid sa mansyon. Ang kanyang paghinga ay naging isang marahas na pakikibaka kung saan ang bawat buga ng hangin mula sa kanyang dibdib ay nagdadala ng hapdi na tila ba may mga bubog sa loob ng kanyang baga. Ang panyo sa kanyang tabi ay puno ng mga batik ng dugo, isang piping saksi sa kanyang lumalalang karamdaman. Patawad, Anton. Patawad dahil sa akin naghihirap ka ng ganito. Ang mahinang bulong ni Beatrice nang makita niya ang kanyang anak na pumasok sa silid. Si Anton ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mga kamay na dati ay makinis at laging may hawak na mamahaling panulat ay puno na ngayon ng mga kalyo at itim na dumi mula sa construction site. Ang kanyang mga balikat ay tila bumaba dahil sa bigat ng mga sementong kanyang binuhat sa ilalim ng nakatirik na araw. Sa gabi, kumukuha pa siya ng raket sa paglilinis ng mga kalsada
Ang trabahong dati ay ginagawa ng kanyang biyenan na si Rosa at labis niyang kinuya. Ngayon, ang bawat dumi na winawalis niya sa kalsada ay tila isang paglilinis din sa kanyang sariling kaluluwa. Huwag po kayong mag-alala, ma. Gagawin ko ang lahat. Makakaipon din tayo para sa operasyon niyo. Ang sagot ni Anton habang pinupunasan ang noo ng kanyang ina gamit ang isang basang bimpo. Ang kanyang tinig ay nanginginig hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mapagsilbihan niya ang kanyang ina. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Maya habang hawak ang isang ulat mula sa kanyang private investigator. Nakasulat doon ang lahat ng hirap na dinaranas ni Anton, ang kalagayan ni Beatrice sa ospital, at ang kawalan nila ng sapat na pondo para sa gamutan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Maya. Ang kanyang puso ay naglalaban. Isang bahagi niya ang nagsasabing ito ang katarungang dapat nilang malasap. Ngunit ang mas malaking bahagi ay nakakaramdam ng isang uri ng habag na hinding-hindi kayang burahin ng yaman. Hindi ako katulad nila. Ang mahinang bulong ni Maya sa sarili. Ang katarungan ay hindi kailangang maging malupit. Tinawagan ni Maya ang kanyang sekretarya at nag-utos na bayaran ang lahat ng hospital bills ni Beatrice nang nanggagaling sa isang nanggagalit na anonymous donor. Hindi niya ito ginagawa dahil sa pag-ibig kay Anton, kundi dahil sa pagkilala sa halaga ng buhay ng isang tao. Nais niyang ipakita sa kanyang sarili na ang batang asawa na tinawag nilang basura ay may pusong mas kumikinang pa kaysa sa lahat ng diamanteng nawala sa kanila. Kinabukasan laking gulat ni Anton nang sabihin ng cashier sa ospital na bayad na ang lahat ng kanilang utang at mayroon pang sapat na pondo para sa operasyon ni Beatrice. Ang marahas na pagpatak ng kanyang mga luha sa ibabaw ng counter ay hindi na mapigilan. Sino po ang nagbayad? Gusto ko po siyang pasalamatan. Ang pakiusap ni Anton, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay isang iling mula sa empleyado. Habang naglalakad pabalik sa silid ng kanyang ina, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Anton. Alam niya ang kabutihang loob na yon ay hindi magmumula sa kahit kanino sa kanilang mga dating kaibigan na tumalikod sa kanila. Ang tanging taong may sapat na laking puso upang gawin iyon ay ang babaeng kanyang winasak. Ngunit ang panandaliang ginhawang iyon ay naputol nang makatanggap si Anton ng isang hindi inaasahang balita mula sa isang kakilala sa kumpanya ni Maya. Habang nagmamadaling lumabas si Anton ng ospital upang pumunta sa kinaroroonan ni Maya, ang langit ay biglang dumilim, tila isang babala ng isa pang unos. Sa loob ng kanyang tahanan, biglang binitawan ni Maya ang basong hawak niya. Ang tunog ng pagkakabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng kapahamakan. Napakapit si Maya sa kanyang tiyan habang ang marahas na sakit ay gumuguhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang puson. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang bawat hininga ay may kasamang ungol ng hapdi. Hindi pa dapat, baby, hindi pa ngayon. Ang nanginginig na dalangin ni Maya habang dahan-dahang napaupo sa sahig ang kanyang kamay ay nabasa ng isang mainit na likidong tanda na ang kanyang pagdadalang tao ay nasa gitna na ng isang malaking panganib. Ang loob ng delivery room ay binalot ng isang nakabibinging tensyon na tila ba ang bawat segundo ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang marahang pagkurap ng mga ilaw sa kisame at ang regular na tunog ng mga makina na sumusukat sa tibok ng puso ay naging tanging musika sa gitna ng hapdi. Nakahiga si Maya, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga labi ay putlang-putla na tila isang lantang bulaklak. Ang bawat marahas na paghinga niya ay may kasamang ungol ng sakit, isang sigaw na hindi na lumalabas sa kanyang bibig, kundi nararamdaman sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dudugo siya ng husto. Kailangan natin ng blood transfusion ngayon din.
Ang boses ng doktor ay puno ng pagmamadali habang ang mga nurse ay mabilis na gumagalaw sa paligid. Ang balita tungkol sa bihirang uri ng dugo ni Maya ay naging isang malaking pader na humaharang sa kanyang kaligtasan. Sa mga sandaling iyon, ang paningin ni Maya ay nagsimulang manlabo. Ang mga figura sa kanyang paligid ay naging mga malabong anino at ang huling naiwan sa kanyang isipan ay ang pangako niyang poprotektahan ang kanyang anak kahit ang kapalit ay ang kanyang sariling huling hininga. Sa labas ng silid sa gitna ng malamig na pasilyo, nakatayo si Anton. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas. Nang marinig niya ang pangangailangan para sa dugo, hindi siya nag-atubili. Sa kabila ng kanyang panghihina, dahil sa maghapong pagtatrabaho sa construction site at ang puyat mula sa pag-aalaga sa kanyang ina, mabilis siyang lumapit sa nurse station. Ang kanyang bihirang uri ng dugo na minsan ay itinuring nilang isang espesyal na koneksyon. Noong bago pa lamang silang magkasintahan, ang siya palang magiging tulay upang dugtungan ng buhay na muntik na niyang wakasan. Sa loob ng blood bank habang nakahiga si Anton, pinanood niya ang dahan-dahang pagdaloy ng pulang likido mula sa kanyang ugat patungo sa plastic bag. Ang bawat patak ng kanyang dugo ay tila isang lihim na sulat ng pagsisisi at pag-ibig. Naramdaman niya ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan at ang pag-ikot ng kanyang paningin, ngunit binaliwala niya ito. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang maisalba ang babaeng minsan niyang itinapon sa ulan. Ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad, isang sakripisyong hindi na kailangan ng mga salita, isang pag-aalay ng sariling buhay upang mabuhay ang iba. Please nurse, huwag niyo pong sasabihin sa kanya na galing sa akin ito. Ayokong maramdaman niya na may utang na loob siya sa akin. Ang mahinang pakiusap ni Anton bago siya tuluyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pagkalipas ng ilang oras, ang dilim ay napalitan ng isang malambot at maputing liwanag. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata sa loob ng kanyang recovery room. Ang sakit na kanina ay tila bumibiyak sa kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang gaan. Sa kanyang tabi, nakahiga ang isang maliit na anghel na nakabalot sa kulay rosas na kumot. Ang marahang paghinga ng sanggol at ang maliliit nitong daliri na tila naghahanap ng mahahawakan ay nagdala ng mga luha ng wagas na kaligayahan sa mga mata ni Maya. Binuhat ni Maya ang kanyang anak, ang bawat pagdampi ng balat ng sanggol sa kanyang dibdib ay tila isang gamot na naghihilom sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Narito na tayo, baby. Ligtas na tayo, ang bulong niya habang hinahalikan ang noo ng bata. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang init sa kanyang mga ugat, isang lakas na tila hindi lamang galing sa kanya. Nang dumating ang oras ng pag-aayos ng kanyang mga dokumento, para sa paglabas pumasok ang isang nurse na may dalang ilang papeles. Mamaya, heto po ang inyong discharge papers. Maayos na po ang lahat pati na ang record ng blood transfusion nyo. Inabot ni Maya ang papel, ang kanyang paningin ay nahulog sa isang maliit na slip na nakasingit sa folder ang blood donation slip. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok nang mabasa niya ang pangalan ng donor na nakasulat sa ilalim ng mga medical codes. Ang tinta ng panulat ay malinaw na bumuo ng isang pangalang pamilyar sa bawat hapdi at ligaya ng kanyang buhay. Doon, sa gitna ng puting papel, ay nakasulat ang pangalang Anton de los Reyes. Ang bawat letra ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang bagong hilom na puso. Ang dugong dumadaloy ngayon sa kanyang katawan, ang buhay na nagpapatibok sa kanyang puso upang alagaan ang kanyang anak, ay nagmula sa lalaking isinumpa niyang kailanman ay hindi na niya papapasukin sa kanyang mundo. Paano mo pananatilihin ang pader ng iyong paninindigan kung ang bawat hininga mo ay utang mo sa taong pinili mong kalimutan at ang kanyang dugo ay nananalaytay na sa bawat bahagi
ng iyong pagkatao. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga dahon ng puno sa labas ng ospital ay tila isang bagong simula na may kalakip na bigat ng nakaraan. Hawak ni Maya ang maliit na papel ng blood donation slip. Ang bawat kanto nito ay bahagyang nayuyupi dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang katotohanang ang buhay niya at ng kanyang anak ay nakadugtong sa bago at malinis na dugo ni Anton ay isang gamot na may kasamang pait. Hindi siya maaaring manatiling tahimik. Kailangan niyang harapin ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat pagkatapos niyang mawala ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw nang magkaroon na siya ng sapat na lakas, dinala ni Maya ang kanyang sarili sa isang maliit at lumang talyer sa dulo ng isang masikip na kalsada. Ang amoy ng langis gasolina at mainit na bakal ay sumalubong sa kanya isang mundong napakalayo sa kinang ng LR Group. Sa gitna ng mga bakbak na gulong at mga kalawanging makina, nakita niya ang isang lalaking nakahiga sa ilalim ng isang lumang sasakyan. Ang kanyang mga bisig ay punong-puno ng itim na mantsa ng grasa at ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis na humahalo sa dumi ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nang dahan-dahang lumabas si Anton mula sa ilalim ng sasakyan at makita si Maya na nakatayo doon, ang kanyang unang reaksyon ay ang itago ang kanyang maruruming kamay sa likuran. Ang bawat paggalaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang ang kanyang presensya ay muling makapagbigay ng dungis sa malinis at marangal na anyo ni Maya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng ilang segundong katahimikan, ang lahat ng galit at sakit ay tila natunaw sa init ng tanghali. Bakit ka narito, Maya? Hindi ba't sinabi ko sa nurse na huwag na nilang ipaalam sa'yo? Ang boses ni Anton ay mahina at puno ng pagkapahiya. Huminga ng malalim si Maya, ang kanyang kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Narito ako para magpasalamat, Anton. Hindi para ibalik ang kung anong meron tayo noon, kundi para kilalanin ang ginawa mo. Ang buhay ko ay utang ko sa iyo at ang pagkakataong maging ina ay ibinigay mo sa akin sa gitna ng iyong sariling paghihirap. Sa sandaling yun, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa isang maliit na silid sa gilid ng talyer. Nakaupo si Beatrice sa isang wheelchair, ang kanyang muka ay payat at maputla, malayo sa mapagmataas na hukom na dati ay kumukutya kay Maya. Nang makita niya ang kanyang dating menugang, ang mga mata ni Beatrice ay napuno ng luha. Wala na ang talas ng kanyang pananalita, napalitan ito ng isang uri ng pagpapakumbaba na tanging niyang hirap at sakit lamang ang makakapagturo. Maya, anak, ang nanginginig na tawag ni Beatrice. Patawarin mo ako. Noong nakahiga ako sa banig ng karamdaman at nakikita ko ang anak ko na nagpapakaalipin para lang may maipambili ng gamot ko, doon ko naintindihan. Naintindihan ko ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin na binaliwala ko dahil sa aking kasakiman. Ang basura na tinatawag ko noon ay siya palang nagturo sa amin kung ano ang tunay na halaga ng pagkatao. Ang pagyakap ni Maya sa kanyang anak ay lalong humigpit. Ang marinig, ang mga salitang iyon mula sa babaeng nagwasak sa kanyang dangal ay tila isang huling piraso ng puzzle na nagbuo sa kanyang paghilom. Pinapatawad ko na kayo, Judge Beatrice, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang mundong puno ng puot. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang lahat ay babalik sa dati. May mga bakod na kailangang manatili para sa aming kapayapaan. Lumapit si Anton nang bahagya sapat na upang makita ang mukha ng sanggol, ngunit hindi sapat upang mahawakan ito. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw, tila ba nais haplusin ang malambot na paa ng bata na sumisilip sa kumot. Sa isang bihirang pagkakataon, hinayaan ni Maya na bahagyang lumapit ang daliri ni Anton. Ang marahang pagdampi ng daliri ng ama sa got ng anak ay lumikha ng isang sandali ng wagas na kilig at sakit
Ang init ng balat ng sanggol ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong buhay sa nadurog na espiritu ni Anton. Hihintayin ko ang araw na magiging sapat na ako para mahawakan siya ng walang halong pagsisisi, Maya. Kahit habang buhay maghihintay ako. Ang pangako ni Anton, ang kanyang mga mata, ay nagniningning sa pag-asa. Tumalikod si Maya at dahan-dahang lumakad palayo sa talyer, dala ang kanyang anak at ang bagong nahanap na kalayaan. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila mas magaan, ang bawat hininga ay puno ng tamis ng tagumpay, hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling kadiliman. Ang pag-ibig sa huli ay hindi laging tungkol sa muling pagsasama, kundi tungkol sa kakayahang magpatawad at magpatuloy sa buhay ng may marangal na puso. Hahayaan mo bang ang anino ng kahapon ang humadlang sa liwanag ng iyong bukas, o tatanggapin mo ang katotohanang ang pinakamagandang bahagi ng pagmamahal ay ang matutong bumitaw ng walang dalang puot? Ang marahang pag-usad ng panahon sa loob ng 3 taon ay tila isang dahan-dahang paghilom ng mga sugat na dati ay inaakalang hinding-hindi na magsasara. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay may dalang kakaibang lambot na nagbibigay ng gintong kulay sa mga damo sa parke, kung saan ang mga bata ay masayang nagtatakbo. Si Maya ay nakaupo sa isang bench, ang kanyang anyo ay nagniningning sa isang uri ng ganda na hindi nanggagaling sa mga hiyas, kundi sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Bilang pinuno ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi, natagpuan ni Maya ang kanyang tunay na bokasyon. Ang maging tinig ng mga taong tulad niya noon ay itinuring na basura. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Beatrice ay hindi na ang reynang nakaupo sa trono ng puot at kapalaluan. Sa harap ng isang maliit na tindahan ng mga kakanin at mainit na lugaw, makikita ang dating hukom na may ngiti sa kanyang mga labi habang pinagsisilbihan ang mga kapitbahay. Ang bawat sentimong kinikita niya mula sa sariling pagpapawis ay mas mahalaga pa ngayon kaysa sa lahat ng yamang nawala sa kanya. Natutunan niyang ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa tindi ng turing sa iyo ng lipunan, kundi sa linis ng iyong konsensya at sa tamis ng bawat pagkaing pinagsasaluhan ng may pagpapakumbaba. Dumating si Anton sa parke, suot ang kanyang malinis na uniforme bilang manager ng isang talyer. Ang bawat hakbang niya patungo kay Maya ay wala nang dalang bigat ng kasalanan, kundi isang maingat na pag-asa. Sa kanyang mga bisig ay karga-karga niya ang kanilang anak, isang batang babaeng may mga matang kasing linaw ng kristal at may halakhak na tila musika sa pandinig. Ang marahang pagdampi ng maliliit na kamay ng bata sa pisngi ni Anton ay nagbibigay sa kanya ng lakas na patuloy na magbago at maging karapat-dapat sa titulong ama. Maya, she's been asking for you all afternoon. Ayaw bumitaw sa akin hanggat hindi ka nakikita. Ang nakangiting pahayag ni Anton habang dahan-dahang iniaabot ang bata kay Maya. Kinuha ni Maya ang kanilang anak. Ang bawat pagdampi ng balat ng bata sa kanya ay nagpaparamdam ng isang wagas na kagalakan. Salamat, Anton. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Ang mahinahong sagot ni Maya. Sa pagitan nilang dalawa, wala nang mga pader ng galit, tanging mga hangganan na binuo ng respeto at pag-unawa. Ang pagpapatawad ni Maya ay hindi nangangahulugang ang lahat ay bumalik sa dati, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na bumuo ng bagong kwento na hindi na dinidiktahan ng sakit ng kahapon. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong paligid, tumayo si Anton sa tabi ni Maya. Sa isang bihirang pagkakataon, nang maramdaman ni Maya ang lamig ng simoy ng hangin, dahan-dahang itinaas ni Anton ang kanyang kamay upang harangan ang sinag ng araw na tumatama sa mukha ni Maya. Ang munting kilos na yon ay puno ng pag-iingat at lihim na pagmamahal. Marahang isinandal ni Maya ang kanyang ulo sa balikat ni Anton. Sa loob ng ilang saglit, isang sandali ng kapayapaan,
na tila nagpapahinto sa pag-ikot ng mundo. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasabing, sapat na ang lahat ng dusa at narito na sila sa dulo ng kanilang mahabang paglalakbay. Mula sa malayo nakatayo, si Nanay Rosa, sa loob ng kanyang sasakyan, pinapanood ang kanyang anak nang may mga matang basa ng luha ng katuwaan. Alam niyang ang misyon niya ay tapos na. Ang kanyang Maya ay hindi na isang basurerang hinahamak, kundi isang reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang pagpapatawad nga ba ay sapat na upang burahin ang bawat latay ng nakaraan? O ito ay isang sulo lamang na gagabay sa iyo patungo sa isang kinabukasan, kung saan ang tunay na yaman ay ang matutong magmahal muli nang walang takot na madurog sa ilalim ng malawak na langit na kulay lila, at ginto ang bawat gunita ng nakaraan ay tila mga anino na lamang na dahan-dahang napapawi sa pagdating ng liwanag. Nakatayo si Maya sa harap ng mansyong dati ay naging hawla ng kanyang mga pangarap, ngunit ngayon ang bawat sulok nito ay puno na ng ingay at tawanan ng mga batang kanyang tinutulungan. Ang mansyon ng mga De Los Reyes ay hindi na simbolo ng kapangyarihan at pang-aapi, kundi naging isang kanlungan para sa mga pusong sugatan at nawawalan ng pag-asa. Ang bawat dingding na dati ay nakasaksi sa kanyang pag-iyak ay napinturahan na ng mga kulay ng pag-ibig at bagong simula. Lumapit si Nanay Rosa sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang pinapanood ang tagumpay ni Maya. Ang marahang pagdampi ng hangin sa kanilang mga muka ay tila isang pagbabasbas mula sa tadhana. Look at what you've built, Maya. Hindi lang yaman ang naibalik natin, kundi ang dangal na kailanman ay hindi nila tunay na nakuha sa iyo. Ang mahinahong wika ni Rosa. Alam ni Rosa na ang pinakamalaking tagumpay ni Maya ay hindi ang pagbawi sa mga ari-arian, kundi ang pagpapanatili ng kanyang busilak na puso sa kabila ng lahat ng dumi na itinapon sa kanya. Sa malayong sulok ng hardin nakaupo si Beatrice sa ilalim ng puno ng mangga, abala sa pagtuturo sa isang maliit na bata kung paano magbasa. Ang kanyang mukha ay puno na ng mga linya ng katandaan, ngunit ang bawat guhit ay may dalang kapayapaan na hindi niya naramdaman noong siya ay nakaupo pa sa trono ng hukom. Ang kanyang pagiging mapagkumbaba ay naging isang inspirasyon sa marami. Natutunan niyang ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa mga batas na gawa ng tao, kundi sa batas ng pag-ibig at pagpapatawad. Dumating si Anton, dala ang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas mula sa kanyang sariling taniman. Ang bawat hakbang niya patungo kay Maya ay puno ng respeto at pasasalamat. Maya, I'm so proud of what this place has become. I'm happy na ang anak natin ay lalaki sa mundong ganito ang itinuturo. Ang sabi ni Anton, wala nang pait sa kanyang boses, tanging isang malalim na pagtanggap na ang kanilang relasyon ay nagbago na patungo sa isang mas matibay na pundasyon ng pagkakaibigan at pagiging magulang. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kanilang anak na si Laya habang ang bata ay masayang naglalaro sa pagitan nila ni Anton. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang tunay na kahulugan ng salitang paghilom. Ang dugo ni Anton na nananalaytay sa kanyang mga ugat at ang pagpapatawad na nananalaytay sa kanyang puso ay nagsama-sama upang bumuo ng isang bagong buhay. Ang bawat hininga niya ay puno ng pasasalamat sa lahat ng hirap na kanyang dinanas, dahil kung hindi dahil sa dilim ng bagyo, hindi niya kailanman matatagpuan ang ningning ng bituin sa loob ng kanyang sarili. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong nakatago sa vault, kundi sa mga pusong marunong bumangon, marunong magmahal muli at marunong tumingin sa bawat tao ng may pantay na dignidad. Ang basurerang hinamak nila ay siya palang naglinis ng kanilang mga kaluluwa mula sa basura ng kasakiman at poot. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog at nag-iiwan ng isang mapayapang gabi, ang tanging tunog na nanatili sa hangin
ay ang maindayog na paghinga ng isang pusong malaya na. Wala ng katanungan, wala ng pag-aalinlangan, ang lahat ay nasa tamang lugar na sa wakas.